Sabi nila, madalas raw sa buhay ay nakagagawa at nakakapagsabi tayo ng mga bagay na dala lang ng bugso ng ating damdamin. May mga bagay at salita na hindi natin alam na babago pala sa ating mga buhay at makakaapekto sa maraming mga bagay. At madalas rin, huli na para bawiin pa ang mga masasakit na salita dahil nakasakit na tayo. Pero paano kung tadhana mismo ang maghatid sa atin patungo sa tao na inakala nating parte na lang ng ating nakaraan? Ano ang mga kaya mong gawin para makabawi sa sakit at pagkukulang na alam mong naidulot mo sa taong ito? Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan na natin. Are you okay? Mababa ang boses na tanong ng babae sa kasintahan na ngayon ay nakaupo sa sofa ng kanilang munting apartment at seryosong nakikinig sa cellphone nito. Sa totoo lang, hindi ko alam. Napapaos ang boses at tila pagod na tugon ng lalaki. Bahagya namang sumilip ang babae sa screen ng phone nito at agad na nabasa ang isang article. Whistleblower reveals Del Rio TV Network's decade-long tax evasion scheme. Iyon ang nakalagay sa headline na sa totoo lang, ilang linggo na ring pinag-uusapan at laman ng mga balita. Mahinang napabuntong hininga ang babae bago marahang hinaplos ang braso ng kasintahan at niyakap niya ito para ba maiparamdam niya rito na nandito lang siya kasama at kakampi niya sa kahit na anong problema. Siya nga pala si Samantha Mercado, 22 years old at graduate ng kursong Business Management. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya bilang HR staff sa isang IT company. Ang kasintahan naman niya ay si Travis Del Rio. Mag-isang anak ni na Anton at Trina Del Rio na nagmamay-ari ng DRTVN o Del Rio TV Network na ngayon ay nasasangkot sa isyung tax evasion. Magiging okay din ang lahat, mahal. Bahagya namang nag-angat ng tingin sa kanya ang lalaki at mapait na ngumiti. I hope so. Third year college nang magkakilala sila dahil sa isang mutual friend. Pero hindi agad nag-click kasi magkaiba at malayo ang kanilang personality sa bawat isa. Samantha is a typical happy-go-lucky kolehiyala. Hindi mayaman, pero hindi rin naman nahihirapan sa buhay. Kumbaga, saktong may kaya lang ang pamilya. Miss Congeniality ang tawag sa kanya ng marami dahil sobra siyang palakaibigan at palangiti kahit na kanino at may bubbly personality rin. While Travis, on the other hand, siya yung gwapo, matalino, nanggaling sa mayamang pamilya pero sobrang seryoso na akala mo ay ang mahal ng kanyang ngiti. Ayaw sa maingay at ayaw sa party. Kabaligtaran ng ugali ni Sam. On their fourth year, nautusan si Travis ng economics professor nila na i-tutor si Sam sa kaparehong subject para makagraduate ito. Political science ang course ni Travis, habang si Sam ay business management. Pero parehong major subject yon ng kanilang mga kurso. Ayaw sanang pumayag ni Travis, pero pinangakuan siya ng proof na iyon ng special recommendation since running siya for Latin honors. Kaya sa huli ay pumayag pa rin siya. Noong una, iritado siya kay Sam dahil sa pagiging madaldal nito. Bukod doon, ayaw niyang mapalapit rito at masira ang kanyang imahe. Dahil maraming chismis sa university nila, napakawalang babae nga raw si Sam dahil lang sa pagiging palakaibigan nito. Pero sa mga sumunod na linggo ay para na siyang nasasanay sa ugali ng babae. Mas napalapit sila sa bawat isa at nakilala ang isa't isa. Nalaman ni Travis na mabuting tao si Sam, sadyang madaldal at palakaibigan lang.
Nalaman din ni Sam na kaya tila mahal ang ngiti ng lalaki ay dahil pressure ito sa success ng pamilya. Eventually, they became good friends at nahulog nga sa isa't isa. Naging maayos naman ang kanilang relasyon, sabay na nakapagtapos at pagkatapos noon ay nagpa siyang magsama sa iisang apartment habang sabay na inaabot ang mga pangarap. Sa ngayon ay nagtatrabaho nga si Sam bilang HR staff sa isang UT company, habang si Travis ay pinagsasabay ang pag-aaral sa law school para maging abogado at pagtulong sa magulang sa pag-manage ng kanilang network. Anyways, I have to go. May mga kailangan lang akong tapusin sa university. Tapos kailangan ko ring dumiretso sa network para masigurong okay lang ang lahat. Mababa ang boses na wika ni Travis, maya-maya pa. Pero hindi nakaligtas kay Sam ang pagod at stress sa tono nito. Mahal, palagi ka nalang pagod at stress sa trabaho at pag-aaral. Tingnan mo, nangingitim na ang mga gilid ng mga mata mo. Kung magpahinga ka na lang kaya muna ngayon. I can't afford to rest, mahal. Hindi ngayon na maraming ginagawa sa university at hinaharap ng pamilya namin ng malaking issue na to. Giit niya, kaya't napabuntong hininga ang babae bago marahang tumango. Naiintindihan ko. Pero naiintindihan mo naman na nag-aalala lang ako sa'yo, di ba? Tipid na ngumiti ang lalaki bago marahang tumango. O siya, kung hindi ka talaga papapigil, mangako ka na lang sa akin ha na magpapahinga ka from time to time at aalagaan mo ang sarili mo. Alam kong hindi madali itong mga pinagdadaanan ninyo, pero ayoko namang magkasakit ka. I will. Salamat, mahal. Sagot nito bago dinampihan ng mababaw na halik sa labi ang babae. Ikaw ang pahinga ko. Alam mo ba yun? Banat pa nito kahit pa halatang stress, kaya't mahinang natawa ang babae. Pagkatapos nun, nagpaalam na ulit ito sa kanya bago nagpasyang umalis na. Nang wala na ang lalaki, nag-prepare na rin si Sam para makapasok sa trabaho. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na yon, pero aminado siya na hindi siya makapag-focus dahil sobra siyang nag-aalala sa nobyo. Kinagabihan, pagka-uwi niya, agad siyang napangiti nang makitang nakabukas na ang pinto ng apartment. Hudyat na nakauwi na rin si Travis, kaya naman nagmamadali siyang pumasok sa loob. Pero agad ding natigilan nang makita ang lalaki na tila seryoso at galit na nakaupo sa sofa. Anong problema? May nangyari ba? Tumingin sa kanya ang lalaki. Paano mo nagawa sa akin to, Samantha? Mahina pero madiin at puno ng galit na tanong nito na ikinakunot ng noo ni Samantha. Ha? Anong sinasabi mo? Anong ginawa ko, Travis? Nagulat siya nang marahas na hinagis ni Travis sa harap niya ang mga printed pictures. Kinakabahan man, marahan siyang yumuko para pulutin at tingnan ang mga yun. Mga pictures niya yon na may kasamang iba't ibang lalaki sa trabaho. Nakangiti siya. May ilan na parang nakikipagharutan siya dahil nakahawak siya sa braso ng ilang lalaki habang malawak ang ngiti nila na tila nag-e-enjoy. Meron ding isa na may isang lalaking nakaakbay sa kanya. Ano ha? Idadahilan mo na naman na pala kaibigan ka lang. Bullshit, Samantha! Kaya agad na may namuong luha sa mga mata niya. Ano ha? Lahat ba ng pinakita mo sa akin hindi totoo? Na kunwari ka lang concern? Na habang ako ang daming iniisip at pinapasa na problema, ikaw nagagawa pang magsaya kasamang iba't ibang lalaki? So, sinasabi mo naniniwala ka na pakawalang babae ako? Hindi nga ba, Samantha? Mahinang tanong pabalik naman ni Travis, kaya tila sinaksak ng punyal ang puso niya. Pagod at stress ka lang naman, mahal.
Ang mabuti pa, magpahinga ka muna. At pag-usapan natin ng maayos ng mahinahon nito bukas. Please. And what about this? Tanong niya at muling binato sa harap ng dalaga ang pictures kung saan nasa harap siya ng BIR at may hawak na makakapal na envelope. Ikaw rin ba ang whistleblower na nagtip sa BIR na nagtatax evade ang kumpanya ng mga magulang ko? Travis, alam mong hindi ko magagawa yan sa'yo. Nagpunta ako sa BIR dahil may kailangan akong i-file sa office. At ako ang nautusan doon. Hindi ko nga alam kung totoong nagtatax evade ang pamilya mo o hindi. Kailanman, hindi kita tinanong at kwestiyon tungkol dyan. Bakit ba? Bakit parang ang dali sa'yong paniwalaan na kaya kitang lokohin? At kaya kong gawin yung mga binibintang mo sa akin, ha? I don't know, Sam. Bakit hindi mo sagutin ang sarili mong tanong? Seryoso pero may halong galit na tugon nito bago tumalikod at naglakad palabas ng apartment. Travis, saan ka pupunta? Teka nga, pag-usapan natin to! Sinubukan niyang habulin ang lalaki, pero dumiretso ito ng sakay sa kotse at nagmamadaling umalis. Agad namang napaiyak si Sam nang maiwan siyang mag-isa roon. Hindi kasi siya makapaniwala sa mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang dali lang kay Travis na pagbintangan siya sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero may parte sa kanya ang naniniwala na dahil lang ito sa pagod si Travis at sobrang stress sa sabay-sabay na problema. Nasasaktan man siya ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa lalaki. At bukas pag-uwi nito, kapag malamig na ang ulo nito, naniniwala siya na magagawa nilang mag-usap ng maayos at mahinahon at maayos pa ang kanilang relasyon. Pero dumating ang bukas na hindi na bumalik si Travis. Lumipas ang ilang araw, araw na naging linggo, na hindi na ito bumalik sa kanya. Sinubukan niya itong hanapin at ipagtanong sa mga kaibigan ng lalaki. Pero halos lahat walang sinabi sa kanya na para bang tinatago nilang lahat si Travis sa kanya. A couple of weeks after that, saka nalaman ni Samantha na nagdadalang tao na pala siya. Hindi siya agad napagod sa paghihintay at pag-asang babalikan siya ni Travis. Pero talagang hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Lumipas ang 6 na taon. Mga anak, mag-promise kayo kay mama na ito na ang una at huling beses na gagawin natin to, ha? Mababa ang boses na wika ni Samantha sa dalawang cute na batang babae, ang kambal niyang anak. Oo, kambal ang naging anak nila ni Travis. Parehong babae na pinangalanan niyang Lily at Rose. Lily kasi ang paborito niyang bulaklak at Rose naman ang bulaklak na madalas ibigay sa kanya ni Travis noong nanliligaw pa lang ito sa kanya. Sa totoo lang, hindi naging madali ang magpalaki ng dalawang bata na wala siyang katuwang, na walang kinikilalang ama ang mga ito. Pero nagawa naman niyang kayanin sa tulong na rin ng kanyang mga magulang. Opo, Mama. Una at huling beses na po ito. Nakangiti at excited na tugon ni Lily. Kasi po, Mama, pagkatapos po nito, siguradong matatanggap po kami at magiging artista na. Kapag artista na po kami, Mama, di niyo na po kailangan mag-work para sa amin. Segunda pa ni Rose. Kaya mahina siyang natawa. Mga anak, masyado pa kayong bata para isipin ang ganyang bagay. Ako ang mama nyo at ako dapat ang magtrabaho para sa inyo, para mabigyan kayo ng magandang buhay. 6 na taon ang mabilis na lumipas at tumigil na siya sa pag-asang babalik pa si Travis sa kanilang buhay. Kailanman hindi niya sinabi sa kambal ang pangalan ng kanilang ama, kahit pa may mga pagkakataong nagtatanong ang mga ito sa kanya kung nasaan ang kanilang papa. Ang tangi niyang sagot ay nagtatrabaho sa malayo. Dahil sa totoo lang, maging siya ay walang ideya kung nasaan na si Travis. Pagkatapos siya nitong iwan basta, 6 na taon na ang nakakalipas.
at tumigil na rin siya sa paghahanap. Mas gusto niyang mag-focus na lang ngayon sa pagpapalaki sa mga bata. Sa kasalukuyan ay nasa Star Maker Network sila, isang kilalang TV network din sa bansa, dahil gusto daw mag-audition ng kambal sa pag-aartista. Kung si Samantha ang tatanungin, ayaw niyang pumasok sa showbiz ang mga bata dahil nga masyado pa silang mga bata. Pero mapilit ang mga ito, kaya't pinagbigyan na niya sa isang kondisyon na ito na ang una at huling beses na gagawin nila ito. Pero Mama, lagi po kasi kayong pagod sa work eh. Kaya gusto po naming magtrabaho na rin para hindi na po kayo laging pagod. Nakangusong wika ni Lily, kaya tipid siyang napangiti. Proud siya sa kung paano niya napalaki ang mga bata. Lumaki man ang mga ito na walang ama, lumaki naman silang magalang, masipag, matalino, at mapagmahal sa pamilya, lalo na sa kanya. Pero ayaw lang talaga niya na sa murang edad ay ang pagtulong na sa kanya ang iniisip ng mga ito. Gusto niyang mabuhay ang mga bata ng normal, gaya ng ibang mga bata. Yung walang ibang iniisip na problema, kundi ang mag-aral at makipaglaro sa mga kaibigan. Bukod doon, ayaw din niyang mapalapit sa mundo ng showbiz kasi ganito ang dating negosyo ng pamilya ni Travis. Kahit pa alam niyang matagal nang nagsara ang DRTVN o ang Del Rio TV Network na pagmamay-ari ng mga ito dahil sa tax evasion issue nila noon. Okay lang mapagod si Mama sa trabaho. Basta alam kong naibibigay ko ang mga pangangailangan niyo. Basta mag-aral kayong mabuti at maging mabuting mga bata. Okay na doon si Mama. Miss, ready na ang stage para sa mga anak nyo. Pagkuha ng isang staff sa kanilang atensyon, kaya't nakangiti siyang tumango rito bago muling tumingin sa kambal. Tandaan nyo, ano man ang kalalabasan ng audition, proud si Mama sa inyo. Tapos, pinanood niya na ang kambal nang iginiyan na ng staff ang mga ito papunta sa stage. Miss, ang cute ng mga anak nyo. For sure matatanggap sila sa role. Lalo na kambal na babae talagang hinahanap para sa teleseryeng ito na magiging anak ng mga bida. Nakangiting saad pa ng staff, kaya tipid lang siyang ngumiti. Pinagbigyan niya lang talaga ang mga bata na magpunta rito para matigil na sila sa pangungulit sa kanya. Pero sa loob niya, nagdarasal siya na hindi sila mapili. Kasi nga ay ayaw niyang ma-expose sila sa public sa murang edad. At isa pa, kapag nakilala ng marami ang kambal, natatakot siyang makita sila ni Travis. Natatakot siya na baka bigla na lang itong bumalik sa kanilang buhay at magulo lang ang tahimik na nilang buhay. Kahit pa sobra siyang nasaktan ni Travis noon, ay naging tanga siya at matagal na naghintay na babalikan siya nito. Pero tapos na siya sa phase na yon. Ganoon pa man ay ayaw niyang maramdaman ng mga anak niya ang sakit na naramdaman niya noon. Dito tayo, miss, para mapanood mo sila. Muling nakangiting wika ng staff at iginiya siya papunta sa pinto ng backstage, kaya naman agad siyang lumapit doon. Hello, ako po si Lily. At ako naman po si Rose. Nakangiting pagpapakilala ng kambal sa mga judges na sa tingin niya ay parte ng production team ng gagawing teleserye. Ang dalawang yan ay ang direktor ng teleserye, miss. Magagaling at batikan ng mga yan. Wika ng staff kahit pa hindi siya nagtatanong, kaya't muli na lang siyang tumango. Hello, Lily at Rose. Ano ang talent ninyo? Nakangiting tanong ng isang direktor. Kaya po naming mag-sing and dance at saka marunong din po kaming mag-act. Proud at sabay na tugon ng kambal. Kung gano'n ay, pwede ba kayong kumanta para sa amin? Anang direktor na agad namang ginawa ng kambal. Tapos, pinasayaw din ang mga ito na ginawa naman nila. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Sam dahil proud na proud siya sa mga anak.
na hindi kinakabahan at nahihiya ang mga ito at parang komportable sila sa entablado. Pero medyo kinakabahan siya dahil mukhang natutuwa sa kanila ang direktor. Nako, miss, sure nang sila ang makukuha. Hindi ko pa nakitang ngumiti ng ganyan sina Direk sa dami ng nag-audition. Ang bibibo ng mga bagets. Okay, Lily and Rose. Pwede ba kayong umarte naman para sa amin? Let's say, kunwari, iniwan kayo ng papa nyo, tapos bigla siyang bumalik. Kasabay ng pagkasabi niyo ng direktor ay ang pag-upo ng isang pamilyar na lalaki sa katabing silya ng direktor na nagsalita. At dahil mula sa backseat ay nakatayo sa may pinto si Sam, ay nakita niya ang pagdating ng lalaki. Agad nga siyang napasinghap at napatakip pa sa bibig nang mapagtanto na si Travis yun. Ay ma'am, iyan naman si Sir Travis Del Rio. Siya ang nagmamay-ari nitong Star Maker Network. Ang pamilya niya ay ang dating may-ari ng Del Rio TV Network. Pero nagsara dahil sa maraming issues. Akala nga namin walang investors ang magtitiwala sa kanya nung binuksan niya itong network. 3 taon din ang nakararaan na pero ang galing niyang mag-handle ng business in fairness. Kaya kaboom agad ang network. Hindi pa rin sumagot si Sam, pero ramdam na ramdam niya ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa lalaki na ngayon nakatitig sa kambal. Papa? Papa? Halos sabay na saad ng kambal. Ang akala ni Sam, umaarte lang sila. Pero mas lalo siyang kinabahan nang makitang nakatitig sila kay Travis. Papa, bakit po kayo nandito? Tanong ni Lily. Papa, bakit po ngayon lang kayo? Tanong naman din ni Rose, kasabahin ng pamumuo ng kanilang luha sa mata. Papa, bad po kayo! Bakit niyo po kami iniwan? Ayaw niyo po ba sa amin? Nahihirapan po si Mama sa work tapos kayo wala! Bad po kayo! Umiiyak na sigaw ni Lily. Kung ayaw niyo po sa amin, ayaw din po namin sa inyo! Umiiyak ding sigaw ni Rose. Agad namang may namuong luha sa mga mata ni Sam. Sa totoo lang, maging siya ay nalilito kung nag-audition pa rin ba ang mga bata o kausap lang talaga nila si Travis. Tapos ay sabay na tumayo ang 2 direktor at pumalakpak na tila natuwa sa kambal. Pero ang kambal, mabilis na tumalikod at sabay na tumakbo paalis ng stage habang umiiyak pa rin. Natahimik naman ang buong studio dahil doon. Kaya dali-daling sinalubong ni Sam ang kambal ng yakap kahit pa nanginginig ang buong katawan niya sa panghihina. Dahan-dahan namang napatayo si Travis sa kinauupuan nang makita siya nito. Nagtama pa nga ang kanilang mga mata. Kaya agad na umawang ang bibig ng lalaki. Ay hala, anong nangyari, miss? Pakialis ng kahit na anong record ng mga anak ko sa inyo, please. Aalis na kami. Aligaga niyang saad. Halina kayo mga anak. Aniya at nagmamadali ng hinila paalis ang 2. Pagkalabas ng building ay dali-daling pumara ng taxi si Sam tapos nagpahatid sila sa apartment na tinutuluyan nilang 3. Pagka-uwi ay tahimik na umupo ang kambal sa sofa na namumugto pa rin ang mga mata. Mga anak, ang galing niyong umarte kanina. Pilit ang ngiti at kinakabahan siya. Kahit pa ang totoo, alam at ramdam niyang hindi lang basta umaarte ang mga ito. Nag-angat naman ng malungkot na tingin sa kanya ang kambal. Mama, si Papa yun, di po ba? Mama, bakit parang hindi niya po kami kilala? Ayaw niya po ba sa amin? Ano bang sinasabi niyo? Hindi niya alam kung ano ang tama niyang sasabihin, kung magsisinungaling din ba siya. Nakita po namin yung picture mo na kasama siya, Mama. Nakaipit po sa paborito niyong libro. May nakasulat pong pangalan sa likod ng picture. Travis po. Siya po ang papa namin, di ba?
May namuong luha sa kanyang mga mata. Siya ang kamukha ng kambal, mula sa kulay ng balat, mata, tangos ng ilong, maging ang pagiging bubbly. Kung may nakuha man sila sa kanilang ama, iyon ay ang katalinuhan. Bata pa ang mga ito pero madalas ay natatakot siya kasi parang matanda nang mag-isip ang mga ito. Hindi naman siya bobo pero hindi rin naman matalino. Kaya kanino pa magmamana ng katalinuhan ang mga bata kundi sa kanilang ama, di ba? Sorry po, Mama, kung pinakialaman po namin ang mga gamit niyo. Hindi po namin sinabi sa inyo na nakita namin yung picture kasi po baka magalit po kayo sa amin eh. Hindi alam ni Sam ang isasagot sa mga bata, kaya agad naman siyang lumapit sa kambal at niyakap ang mga ito. Sorry mga anak. Patawarin niyo po si Mama kung hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa papa niyo. Sorry. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nag-iiyakan habang magkakayakap. Pero maya-maya pa, may kumatok sa nakasarang pinto, kaya agad na inayos ni Samantha ang sarili. Hinala niyang mga magulang niya ang dumating para pasyalan ang kambal, kaya naman walang pag-aalinlangan siyang lumapit sa nakasarang pinto. At pagkabukas niya rito, laking gulat pa niya nang bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Travis. Travis? Gulat niyang usal. Hindi agad sumagot ang lalaki. Mataman lang siya nitong tinitigan. Maya-maya pa, ay lumipat ang tingin nito sa kanyang likuran, kung saan nakatayo ang kambal at nakatingin din sa kanya. Tapos ay muling bumalik ang tingin ng lalaki sa kanya. Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan, Samantha. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Samantha, dala ang labis na kaba. Hindi niya alam kung paanong magre-react. Hindi niya inakalang darating pa ang araw na ito, ang muli niyang makakaharap ang lalaki. Kung siya ang tatanungin, ay ayaw na niyang pumasok pa ito sa kanilang buhay. Kasi katulad ng sinabi niya, matagal na siyang tapos sa pagmamahal sa lalaki. Pero nandito na ito at alam niyang hindi tanga si Travis para hindi mapagtanto ngayon pa lang na anak nila ang kambal. Kaya naman pilit niyang nilakasan ang loob niya at huminga ng malalim. Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto. Please. Dali-dali namang sumunod ang kambal sa kanyang utos. At nang wala na ang mga ito, ay sa kanya muling hinarap ang lalaki. Tapos ay humakbang siya palabas ng pinto at isinara ito. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Nagtiimbagang naman ang lalaki. Mga anak ko ba sila? Hindi pinapansin ang galit niya. Hindi naman siya agad nakasagot. Ang dali ng tanong ko, Samantha. Mga anak ko ba sila? Kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba? At aalis ka na? So, mga anak ko nga sila. Mahinang tugon niya na tila sapat na ang sinabi ni Samantha para makumpirma ang kanyang hinala. Oo, Travis. Mga anak mo sila. Masaya ka na? Ngayon pwede ka nang umalis. Umalis ka na lang at hayaan mo na kami. Naririnig mo bang sarili mo, Samantha? You can't just admit that I have 2 daughters and ask me to leave. At wala ka rin karapatang questionin ang kung anumang naging desisyon ko, Travis. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang nanakit sa akin. Ikaw ang nagbintang ng mga kasalanang hindi ko naman ginawa. At basta ka nalang naglaho na parang bula. Ikaw ang dahilan at may kasalanan kung bakit sila lumaki na hindi ka kilala. Kaya huwag kang umakto na parang ikaw ang biktima dito. Puno ng galit at hinanakit na wika niya, pero pinipigilan niyang hindi sumigaw dahil ayaw niyang marinig siya ng mga bata. Dahil sa sinabi niya, tila lumambot ang ekspresyon ng lalaki. Hindi ito nakasagot na parabang napipi siya, tapos napalunok pa ito ng laway at mariing napapikit. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, ay agad na nagtama ang kanilang mata. I'm sorry, okay?
Sorry? Sana kayang pawiin ng isang simpleng sorry lang ang lahat ng sakit at hirap na naramdaman ko nung inakusahan mo ko ng kung ano-ano at basta mo nalang iniwan. Travis, wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka at suportahan sa lahat. Pero anong ginawa mo? I messed up. Masyado ba akong bata noon? At immature. I let anger, jealousy, and stress took over my sanity. Nagpatong-patong na ang lahat na hindi ko na alam kung ano pang uunahin ko, iisipin at paniniwalaan ko. Nagkamali ako pero sa'yo na rin mismo nang galing na ako ang kanilang ama. Ako pa rin ang ama nila, Sam. At may karapatan pa rin akong makilala sila. Naaalala mo ba yung gabing binato mo ako ng masasakit na salita at paratang? Yung mismong gabi na umalis ka at iniwan mo ako na parang basura? Yun din ang gabing na tinapon mo na ang karapatan mong makilala sila, Travis. Kaya please lang, umalis ka na. At huwag mo nang guguluhin pa ang mga buhay namin. Kasi okay na kami ngayon eh. Masaya at maayos ang buhay namin na wala ka. Kinaya at kaya naming mabuhay nang wala ka. Nakita naman niya ang sakit na gumuhit sa mga mata ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. For a fleeting moment, para siyang nakadama ng konsensya. Pero naglaho rin ang lahat ng iyon nang maalala ang sakit na dinulot sa kanya noon ng lalaki. At akmang tatalikod na sana pero agad na hinigit ni Travis ang kanyang braso. Please, Sam. I'm begging you. Alam kong galit ka sa akin. Pero wag naman nating idamay ang mga bata sa mga hindi magandang nangyari sa atin noon. Hindi ko sila dinadamay, Travis. Pinoprotektahan ko lang sila. Nakita mo ba kung paano sila umiyak kanina habang sinusumbatan ako? Alam ko at ramdam kong gusto rin nila akong makilala, Sam. Alam ko na hindi ako naging mabuting tao. I know that I may have broken you beyond repair. Pero please, nagmamakaawa ako, Sam. Huwag mo namang ipagkait sa amin ng mga bata na makilala ang bawat isa. I won't cause any problem. Gusto ko lang talagang makilala sila. Gusto kong maging parte ng buhay nila, Sam. Mariin namang napapikit si Samantha sa narinig kasi alam niyang may punto ang lalaki. Alam niyang sabik ang kambal na makilala ang kanilang ama at magkaroon ng kinikilalang ama. At aminado rin siya na ayaw niyang ipagkait sa mga bata ang pagkakataong ito dahil lang sa kanyang galit. Oo, gusto niyang protektahan ang mga ito, pero ayaw niyang masaktan ang mga ito, hindi lang dahil galit siya sa lalaki. Fine. Isang pagkakataon, Travis. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na makilala sila at patunayan ang sarili sa kanila. Pero sa oras na masaktan sila dahil sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na putulin ang ugnayan nila sa'yo. Hindi ka na muli pang makakalapit sa kanila. Kahit sa ang korte mo pa ako dalhin. Magkakasunod na pagtango ang ginawa ng lalaki. Pilit namang inayos ni Sam ang sarili at pinunasan ang luha sa mata at pisngi bago tumalikod at sumunod sa kanya ang lalaki. At saktong nakita nila ang kambal na nakasilip mula sa pinto ng kwarto na tila ba naghihintay. Mga anak, hali kayo. Pwede ba kayong makausap ni Mama? Nahihiyaman ay dahan-dahang naglakad palapit ang mga bata, pero nanatili ang tingin ng mga ito sa lalaki. Mga anak, kilala niyo naman siya, hindi ba? Bakit ngayon ka lang po dumating? Ayaw niyo po ba talaga sa amin? Di naman po kami makulit eh. Bakit bumalik pa po kayo? Aalis pa po ba kayo ulit? Kayo po ba talaga ang papa namin? Parang sinasaksak ang puso ni Sam ng matalim na bagay dahil sa narinig mula sa mga bata. Bahagya namang umawang ang bibig ni Travis sa narinig at muling nagsara na tila hindi alam ang sasabihin at kung paano magpapaliwanag. Mga anak, kasi hindi niya alam ang tungkol sa inyo at gusto niya kayong makilala. Gusto niyang maging parte ng buhay niyo. Bakit hindi niyo po alam ang tungkol sa amin?
Dahil may malaking kasalanan akong nagawa sa mama niyo. Dahil nasaktan ko siya noon. Ibig po bang sabihin bad po kayo? Napakagat naman sa ibabang labi si Travis bago marahang tumango. You can say that. Ayaw po namin sa bad people. Ayaw po namin sa mga nananakit at nagpapaiyak kay mama. Pero nagbago na ako. I've changed for the better. Hindi ako perpektong tao at hindi ako nangangako ng buhay na puro saya lang. Ang kaya ko lang may pangako ay hindi ko kayo sasaktan. Kahit ang mama niyo pa. Just give me a chance to prove myself to you. Please. Hayaan niyo akong makilala kayo. Hayaan niyo akong bumawi sa inyo. Alam kong kalabisan tong hihilingin ko pero pwede pa ba akong maging parte ng buhay niyo? Aalis po ba kayo ulit? Iiwan niyo po ba kami ulit? Papaiyakin niyo po ba ulit si mama? Magkakasunod din ang pag-iling na kanyang sinagot. Hindi na. Hindi na ako aalis pa. Hindi ko na kayo iiwan. At hindi ko rin sasaktan ng mama niyo. Promise po? Promise. Pwede ko ba kayong mayakap? Para namang hinaplos ng kung anong mainit na bagay ang kanyang puso nang sabay na tumakbo palapit sa kanya ang mga bata. Agad siyang lumuhod para salubungin ang mga ito, tapos ay sabay siyang niyakap ng dalawa. Hindi rin niya namalayang tumutulo na pala ang luha sa kanyang mata, habang ang kambal ay umiiyak din habang yakap siya. Hindi niya alam kung gaano katagal yon, pero para bang ayaw na niyang bumitaw at pakawalan pa ang mga ito. At nang medyo tumahan na ang mga bata sa pag-iyak, sa kanya ay giniya ang mga ito paupo sa sofa. Nakipagkwentuhan siya sa mga ito. Kinilala, inalam ang mga paborito nila at kung ano-ano pa. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya, pero mas nangingibabaw ang saya na para bang ayaw na rin niyang matapos ang araw na yon. Mga anak, kailangan niyo nang maghilamos. Pinagpawisan kayo kanina. Sabay namang napatingin ang kambal sa kanilang ama. Aalis na po ba kayo? Hindi mga anak. Hihintayin ko kayo rito. Nakangiti niyang tugon. Napalunok naman ng laway si Sam nang marinig na tinawag ni Sam na mga anak ang kambal. Dahil doon, napangiti ang mga bata at mabilis na sinunod ang utos ng kanilang ina. Sam, thank you. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Hindi ko yung ginawa para sa'yo. Marahan namang napatango si Travis sa narinig. Alam niyang galit pa rin sa kanya si Sam at naiintindihan naman niya. I know, pero salamat pa rin. Kung gusto mong sumailalim sa paternity test, ikaw ang bahala. Ikaw na rin ang pumili ng klinik kung saan mo gusto. Kailangan pa ba yun? I mean, just look at them. Oo, ikaw ang kamukha nila. Pero alam at ramdam kong sa akin talaga sila, Sam. Kaya kung ako ang tatanungin, alam kong hindi ko na kailangan pang gawin yon. And I know you. Alam kong hindi ka sinungaling. Alam mong hindi ako sinungaling, pero nagawa mo akong pagbintangan at paratangan ng mga bagay na hindi ko ginawa. How ironic! Natameme naman ang lalaki dahil doon. Hindi na siya muli pang nagsalita kasi ayaw niyang baka mas magalit lang sa kanya si Samantha. Pagkatapos maghilamos ng mga bata, nanatili pa siya roon para makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga ito. Doon na rin siya kumain ng hapunan kasabay ang mag-iina. 10:00 na ata yun ng gabi nang magpasya siyang umalis na. Mukhang ayaw pa nga siyang paalisin ng kambal pero nangako siyang babalik siya sa susunod na araw. Nang wala na ang lalaki, ay agad na pinatulog ni Samantha ang mga bata. Tapos ay tinawagan niya ang mga magulang niya para sabihin sa kanila ang nangyari. Tama po ba ang ginawa ko, Ma?
Tanong niya habang nakaupo sa sofa sa may sala at hawak ang cellphone. Hindi namin masasagot ang tanong na yan, anak. Lalo na at ikaw ang mas nakakakilala kay Travis. Pero gusto namin ng papa mong malaman mo na sobra kaming proud sa'yo. Kasi kahit pa alam naming hanggang ngayon, masakit pa rin sa'yo yung mga nangyari noon. Nagawa mo pa rin siyang harapin. Nagawa mong magpakatatag at iharap pa rin siya sa mga bata kahit na mahirap sa'yo. Isa kang mabuting ina, anak. Malumanay na wika ng mama niya, kaya muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po, ma. Pa. Anak, tandaan mo na kung ano man ang mangyari. Nandito lang kami ng mama mo para sa iyo Para sa inyo ng mga apo namin. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal ko rin po kayo, ma. Pa. Tapos ay nagpaalam na siya sa mga ito at binaba na ang tawag. Hindi naman makatulog si Samantha ng gabing yun, kakaisip ng mga nangyari ngayong araw. Sa totoo lang, iniisip pa rin niya kung tamang desisyon bang hayaan si Travis na makapasok sa buhay ng mga bata. Pero mukhang tadhana na rin mismo ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang kanilang mga landas. Hindi niya alam kung darating ba ang araw na pagsisisihan niya ito. Basta ang iniisip na lang niya, masaya ang mga bata. At iyon lang naman ang gusto niyang mangyari. Ginoon pa man, handa siyang protektahan ang mga ito sa kahit na ano at kahit na sino. Hindi siya papayag na maranasan at maramdaman ng mga bata ang sakit at hirap na naranasan at naramdaman din niya noon. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw kung puntahan sila ni Travis. Nakita naman ni Sam ang effort nito na bumawi at somehow, na-appreciate niya ito. Nariyan ang dadalhan niya ang mga ito ng kung ano-anong gamit, mga bagong laruan, damit, gadgets at kung ano-ano pa. Ipapasyal sa mall, kakain sa labas, manunood ng sine. At madalas, dahil nga nagtatrabaho pa rin si Sam bilang HR staff sa isang kilalang IT company, ay nagvo-volunteer ang lalaki na ihatid at isundo sa school ang mga bata kahit na busy rin ito. At sa nakikita ni Sam, alam niyang nasanay na ang kambal sa presensya ng kanilang ama. Mama! Excited at malakas ang boses na sigaw ng kambal. Pagkalabas ni Sam sa gate ng kumpanyang pinagtatrabahuan isang hapon. Nang napalingon siya, ay nakita niya ang mag-ama na tila hinihintay siya. Oh, anong ginagawa niyo rito? Nakakunot ang noong tanong niya pagkalapit. Sinusundo ka po namin, Mama. Mama, alam niyo po ba? Binantayan po kami ni Papa sa school ngayon. Tapos, Mama, pumasyal po kami kanina sa mall. Masayang kwento ng kambal, kaya marahan siyang tumango. Sa bahay niyo na ako sana hinintay. Wika ni Sam na si Travis ang kinakausap. Pasensya na. Namimilit kasi ang mga anak natin na sunduin ka raw namin. Kaya tinanong ko ang mga magulang mo kung saan ka nagtatrabaho. At heto kami. At saka, may gusto sana rin akong ipagpaalam sa'yo. Ano yun? Okay lang ba kung sa sasakyan na natin pag-usapan? Tumango na lang muli ang babae. Let's go. Nakangiti niyang paaniyaya at bahagya namang napanguso ang babae nang pagbuksan siya nito ng pintuan ng sasakyan, kahit ang kanilang mga anak. Ano na nga ulit ang sasabihin mo? Tanong ni Sam nang nasa biyahe na sila. Ano kasi, nabanggit ko sa pamilya mo ang tungkol sa inyo ng mga anak natin at gusto sana nilang makilala ang mga bata. I mean, sinabi ko naman na ipapaalam ko muna sa'yo kasi ayaw naman kitang pangunahan sa mga magiging desisyon mo. But I'm hoping na papayag ka. Saglit na natigilan si Sam at hindi agad nakasagot. Sa totoo lang, ilang beses na niyang nakaharap ang mga magulang ni Travis noon.
Mababait naman ang mga ito pero sobrang busy lang nila noon at sa isip niya, halos 2 linggo na rin mula nang dumating si Travis sa buhay ng mga bata at pamilya naman ng lalaki ang pinag-uusapan dito. Na technically, pamilya rin ni Lily at Rose kaya wala siyang nakikitang rason para tumanggi. Okay lang naman. Kailan ba? Okay lang ba kung mag-dinner tayo ngayon kasama sila? As in ngayon na? Um, okay lang din naman kung sa ibang araw. Hindi. Okay lang din naman kung ngayon na. Nagulat lang kasi ako. Parang biglaan masyado. Pero okay lang talaga na ngayon. Nakangiti namang tumango si Travis. Thank you, Sam. Yay! Makikilala na po namin ang isa pa po naming lolo at lola. Papa, mababait po ba sina lolo at lola? Di po ba sila masungit? Paano po pag ayaw po nila sa amin? Tanong naman ni Rose. Kaya mahinang natawa si Travis. Mababait ang lolo at lola nyo. At sigurado ako magugustuhan nila kayo. Siguradong mamahalin din nila kayo. Katulad ng kung paano kayo mahalin ng lolo at lola, ng mga magulang ng nanay nyo. Hindi naman na nagsalita si Samantha, pero aminado siya na medyo kinakabahan siya sa ideya na muli niyang makakaharap ang mga magulang ni Travis pagkatapos ng maraming taon. Lalo na at naalala niyang isa rin sa mga paratang ni Travis noon sa kanya na siya ang whistleblower ng kumpanya ng mga magulang niya. Pagkaraan ng ilang minutong biyahe, nakarating naman na sila sa isang malaki at magandang bahay. Hindi ito ang dating bahay ni na Travis na napuntahan na niya, ganoon pa man ay hindi siya nagtanong. Pagkapasok nila sa loob ay agad nilang nakita ang mga magulang ni Travis na nakaupo sa may sofa na tila ba kanina pa sila hinihintay. Ma, pa, Nakangiting bati ni Travis bago yumakap sa mga ito. kasama ko na po sila. Masayang saad niya bago tumingin sa mag-iina. Si Sam, kilala niyo naman na po siya, di ba? Sam, iha, it's good to see you again. Nakangiting wika ng mama ni Travis na lumapit pa sa kanya, bumeso at yumakap. Niyakap din naman siya ng papa ni Travis. Masaya rin po akong makita kayo ulit. May halong kabang tugon niya. And ma, ang mga prinsesa po namin, sina Rose at Lily. Mga anak, sila ang mga magulang ni Papa, ang lolo at lola nyo, sina Lola Trina at Lolo Anton. Oh my gosh! They look adorable! Emosyonal namang saad ng mama ni Travis na bahagya pang lumuhod at naglahad ng kamay sa mga bata. Dali-dali namang lumapit sa kanila ang kambal at yumakap. Hello po Lolo Anton at Lola Trina. Happy po kami na makilala po kayo. Kamukhang kamukha mo sila, iha. Nakangiting saad naman ng papa ni Travis. Pero namana po nila ang katalinuhan ni Travis. Minsan nga po, natatakot ako kasi may mga pagkakataon po na parang ang tanda na nilang mag-isip at magsalita. Ang mga naunang minuto ay naubos sa pagkilala ng mga magulang ni Travis sa kambal. Kinakausap ang mga ito, kinakalaro at kung ano-ano pa. Kahit na papaano, gumaan naman ang loob ni Samantha sa mainit na pagtanggap sa kanila. Kamusta ka na, iha? Ayos lang naman po. Kayo po, kamusta po? Okay naman. Okay na okay. And it's all thanks to Travis. Hindi niya na kailangan pang magtanong. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang iskandalong hinarap nila noon na ikinalubog ng kanilang negosyo. Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi sa inyong lahat ang tungkol sa mga bata. Oh no, iha. You don't have to apologize. Naipaliwanag na sa amin ni Travis ang mga nangyari noon. In fact, nag-alala nga kami na baka kami ang dahilan kung bakit nangyari ito sa inyo. Dahil sa mga mali naming desisyon. Nadamay sa stress si Travis at nadamay ang relasyon ninyo. I can only imagine how hard it is
to raise two children at the same time. Pasensya na kung wala kaming nagawa para makatulong. Hindi po naging madali, lalo na noong mga baby pa po sila. Pero nagawa ko naman pong kayanin dahil na rin sa tulong ng mga magulang ko. At saka, lumaki naman po silang mabubuting mga bata at hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo. Yeah, we can see that. You raised them well, Iha. And we are here now. Kung kailangan nyo ng tulong, kahit na ano, kahit na babysitter pa kung may balak man kayong mag-date ni Travis. At hindi available ang mga magulang mo, nandito lang kami. Mahinang naubo naman dahil doon si Sam. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan patungkol sa kani-kanilang mga buhay sa mga nakaraang taon. Tapos ay magkakasabay silang lahat na kumain ng dinner. Nang matapos, patuloy pa rin sa pagkikipaglaro ang mga magulang ni Travis sa kambal na tila ba kahit sila ay hindi nauubusan ng energy. Hanggang sa hindi nila napansin na mag-aalas 11 na pala ng gabi. Ma, pa, it's getting kinda late. Kailangan ko na rin po silang ihatid para makapagpahinga na rin ng mga bata. Nakangiting saad ni Travis, kaya marahang tumango si Sam bilang pagsang-ayon. What? Pero hindi pa kami tapos mag-bonding. Pwede niyo naman pong pasyalan ng mga bata sa bahay anytime. O kung hindi naman ay kami na pong papasyal dito. Fine, pero ipangako niyo ha na madalas niyong ipapasyal dito ang mga apo namin. And next time, isama mo rin ang mga magulang mo, Iha. Gusto ko silang makilala. Nakangiti namang tumango doon si Sam. Nagpaalam na silang muli sa mga magulang ni Travis. Bago nagpasyang umalis na nga. Pagka-uwi nila sa apartment, ay nakatulog na ang kambal dahil marahil sa labis na pagod sa pagkikipaglaro sa mga magulang ni Travis. Kaya naman, hindi na nila inabala pa ang mga ito. Bagkus ay binuhat ni Sam si Lily at binuhat naman ni Travis si Rose para dalhin at ihatid ang kambal sa kwarto. Mauuna na rin ako. Nakangiti at mababa ang boses na wika ni Travis nang maihiga na nila ang kambal sa kama. Marahan namang tumango si Sam at tinihatid palabas ang lalaki. Sam, thank you ulit. Hindi mo naman kailangan magpasalamat kasi pamilya rin nila ang mga magulang mo at karapatan din nilang makilala ang isa't isa. Still, thank you. Gusto mo magkape muna? At kahit siya ay medyo nagulat sa naging alok niya. Ayos lang ba? Napapangiti namang tanong ni Travis, kaya marahan siyang tumango at dumiretso sa kusina para gawan ito ng kape. Nang matapos ay muli niya itong nilapitan sa sala ng apartment kung saan ito nakaupo. Thank you, Sam. Wika nito pagkatanggap sa kape. Ilang linggo na rin ang nakakalipas mula nang dumating sa buhay nila si Travis. Pero hindi pa sila nakakapag-usap talaga ng tungkol sa kanilang dalawa lamang. Normally, laging tungkol sa kambal at ramdam nilang pareho na may ilang pa rin sa kanilang pagitan. Kinukulit nga pala ako ng mga direktor na kunin si Lily at Rose para sa teleserye project ng network. Sabi ni Travis maya-maya pa kaya't napalingon sa kanya ang babae. Anong sabi mo? I don't know, Sam. Alam kong pangarap ng mga anak natin na maging artista. Kaya kong ibigay yun sa kanila. It's just that, hindi ba parang masyado pa silang mga bata para ma-expose sa public? Sa totoo lang yan din yung iniisip ko eh. Kaya lang naman kami nandoon nung araw na yon para mapagbigyan ko sila sa pangungulit sa akin. Kita mo, nawala na nga sa isip nila yung tungkol doon mula nang dumating ka sa buhay nila. Napangiti naman ang lalaki. Siguro kausapin na lang natin sila. Kapag medyo may edad na sila, yung tipong kaya na nilang alagaan ang sarili nila at protektahan. Kung gusto pa rin nilang mag-artista, we'll support them. But right now, masyado pa silang bata para doon. Yan din ang gusto kong gawin.
At kapwa silang natutuwa na pareho sila ng naiisip para sa ikakabuti ng mga bata. Pagkatapos noon ay muli silang binalot ng ilang minutong katahimikan. Kumusta ka na? I mean, nitong mga nakaraang taon. Okay lang. Ikaw? Hmm, ayos lang din. Sam, gusto ko lang sana ulit mag-sorry. Kung naging makitid ang pag-iisip ko noon, kung hindi ako nagtiwala sa'yo, kung mas pinili kong magalit ka agad, at paratangan ka ng mga kasalanang hindi mo naman ginawa. Kaya napakagat sa pang ibabang labi si Samantha. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Honestly, hindi ko rin naman alam. Siguro kasi nagpatong-patong na nga mga iniisip ko. Ang stress, ang problema. Kaya noong pinakita sa akin ni Macy ang mga pictures na yun, para akong nawala sa sarili ko. It took me years to realize na I was wrong. So, si Macy ang nagbigay sa'yo ng mga pictures na yun? Kilala niya si Macy. Alam niyang isa ito sa mga matalik na kaibigan ni Travis. Una pa lang, alam at ramdam niyang ayaw sa kanya ni Macy. Pero hindi niya in-expect na aabot sa ganoon ang lahat. Alam mo ba, na noong gabing umalis ka, kahit pa nasaktan ako sa mga sinabi at paratang mo, ang sabi ko sa sarili, hindi mo sinasadya, na na-stress ka lang, at babalik ka sa susunod na araw para maayos natin ang lahat. Hinintay kita, Travis, pero hindi ka na bumalik. Noong nalaman kong nagdadalang tao ako, sinubukan kitang hanapin sa mga kaibigan mo. Pero lahat sila halos ay parang tinatago ka lang sa akin eh. Pinuntahan kita sa bahay ng mga magulang mo, pero wala na kayo lahat doon. Tapos nabalitaan ko na lang na magsasara na nga pala yung TV network na pagmamay-ari ng pamilya nyo. Pero umasa pa rin ako na babalik ka isang araw. Sobra akong na-depress. Nakamuntikan pang nawala ang dinadala ko. Kaya umalis din ako sa trabaho ko noon at inalagaan ako ng mga magulang ko. Ang tagal kong naghintay, Travis. Kahit noong isinilang ko na ang mga bata. Pero wala eh. Hindi ka na bumalik. I'm really sorry. Noong gabing yun, napatunayan na guilty sa tax evasion ang mga magulang ko. And to avoid prison time, napilitan silang magbayad ng malaking halaga. Billions, Sam. Kaya nagsarat na bankrupt ang kumpanya. Hindi ko na tinuloy ang law school. Yung konting natitirang pera namin, ginamit namin para magpunta sa Singapore. Doon kami nagsimula ulit. Doon ako nag-take ng Master House. At habang naroon ako, sumailalim ako sa therapy dahil sa mga nangyari. Noong naroon na kami, saka ako na-realize na nagkamali ako. Na dapat, pinakinggan kita. Na dapat nagtiwala ako sa'yo. But I was too ashamed to come back kaya pinilit ko na lang na ayusin muna ang buhay ko doon. I work hard, invested my money, and bought shares to different companies. Nung nakaipon na ako 3 years ago, kinausap ko ang kaibigan kong lawyer dito para makagawa nga ng bagong network. At nung stable na last year, saka naman ako umuwi dito. Ni minsan ba sa buhay mo, naisip mong hanapin ako? Hindi para balikan, para kausapin lang ng maayos patungkol sa mga nangyari. Maraming beses, Sam. Pero palagi akong pinapangunahan ng takot. Kasi alam kong nasaktan na kita eh. Pero sana pala, nung una palang pinuntahan na kita kaagad. Sam, I'm really sorry. Really sorry. Sa maniwala ka o hindi, sobra ako nagsisisi sa mga nagawa ko noon. Sa mga nasabi ko sa'yo. Dagdag pa nito kaya mapait na napangiti si Sam. Okay lang, aminado ako na sobra akong nasaktan, pero nangyari na eh. Wala namang magbabago kung magbibilangan pa tayo ng pagkakamali. Sa ngayon ang focus ko na lang ay ang mga bata. Nakakapagod din kasing magtanim ng sama ng loob eh. I never stop loving you, Sam. Gulat namang napalingon sa kanya ang babae. Alam kong mahirap paniwalaan pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Pero kahit na hindi ako bumalik, kailanman, hindi ka nawala rito.
Saad niya sa katinuro pa ang dibdib kung nasaan ang puso. I became successful. Naisalba ko sa kahihiyan ng mga magulang ko. Pero parang may kulang pa rin eh. Noong una, hindi ko alam kung ano. Pero nung muli kitang nakita, noong nalaman kong may mga anak tayo, saka ako napagtanto kung ano ang kulang. Ikaw yun, Sam. At yung buhay na magkasama nating pinangarap noon. Masyado na kasing maraming nangyari sa mga nakalipas na taon, Travis. I know. And I am not asking for anything. Na hindi ko nga alam na deserve ko pang mahalin ng isang kagaya mo pagkatapos ng mga kasalanan ko. Pero sana, hayaan mo ako makabawi. Hindi lang sa mga anak natin. Pero sa'yo na rin. Hayaan mo akong patunayan ng sarili ko. Hindi mo ako kailangan bigyan ng chance. Basta, hayaan mo lang akong gawin ang makakaya ko para sa'yo. Para sa inyo. Para maibigay sa inyo ang buhay na deserve nyo. Para mapasaya ko kayo. Medyo late na rin. Siguro kailangan na rin nating magpahinga. Tipid na ngumiti si Travis bago tumango. Good night, Sam. May halong lambing ang boses niya bago tumayo at umalis na. Nang wala na ang lalaki, ay agad na napahawak si Sam sa dibdib na malakas ang kabog. Hindi siya agad nakatulog nung gabing yon dahil sa mga napag-usapan nila ni Travis. Kaya naman puyat na puyat siya sa sumunod na araw. Pagkatapos ng gabing yon, naging maayos naman ang mga sumunod pang araw. Napansin ni Sam ang malaking pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Travis. Bawat kilos at pananalita nito may halong pag-iingat at nakita rin niya ang effort nito na bumawi hindi lang sa kanilang mga anak, maging sa kanya na rin. Sigurado ka bang okay lang na kasama mo kami rito, Travis? Isang gabi pagkaparada ng sasakyan sa entrance ng isang 5-star hotel, ay tanong ni Sam kung saan gaganapin ang annual gala ng Star Maker Network na pagmamay-ari ng lalaki. Of course, Sam. Gusto ko kayong makasama ng mga anak natin sa espesyal na gabing to. Kaninang umaga lang sinabi sa kanya ni Travis ang tungkol sa gala. Ayaw sana niyang pumayag pero mukhang excited agad ang kambal kaya hindi na siya tumanggi. Isang simple pero eleganteng dress ang suot niya at maging ang mga kambal ay nakamatching dress din na binili pa ni Travis. Habang ang lalaki naman nakasuit and tie. Pagkababa nila sa sasakyan ay agad na kinabahan si Sam sa dami ng kamera na tumutok kaagad sa kanila. Pilit lang siyang ngumiti habang ang kambal parang mga kikay na nagpo-pose na. Mahina namang natawa si Travis sa kakyutan ng mga bata bago iginiya ang mag-iina na pumasok sa loob. At pagkapasok nga nila sa loob, sobrang dami na ng mga tao. Mga artista, businessman, mga kilalang tao. Bukod sa mga yon ay naroon din ang karamihan sa mga kaibigan ni Travis. Nakakilala rin naman ni Sam. Mga kaparehong kaibigan na hindi siya tinulungan noong hinahanap niya si Travis. "Anak, dito!" Nakangiting pagtawag ng mama ni Travis. Kumunot pa nga ang noo ni Sam nang mapansin na kasama ng mga ito sa mesa ang mga magulang niya. Surprise! "You look pretty, iha." Nakangiting saad ng mama ni Travis sa kanya sa kabumeso pa. "At napakaganda rin ng mga apo namin." Tipid lang nangumiti si Sam habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng lugar na halatang pinaghandaan at ginastusan. Maya-maya pa, natigil ang tingin niya sa isang pamilyar na mukha na ngayon ay nakatitig sa kanila. Si Macy. Napahinga na lang siya ng malalim bago binalik ang tingin sa pamilya at muling ngumiti. "Gagamit muna siguro ako ng banyo." Sasamahan na kita. Mabilis naman siyang umiling. Hindi na. Baka magsimula na yung event na yan. Hindi ba't magsasalita ka mamaya sa stage? "Mabilis lang ako. Babalik din ako kaagad." Marahan namang tumango ang lalaki. Tumayo naman na si Sam at naglakad para hanapin ang banyo.
Hindi naman siya nahirapan, kaya agad siyang pumasok sa isang cubicle para gawin ang dapat gawin. Nang tapos na siya, akmang lalabas na sana siya pero agad siyang natigilan nang makarinig ng boses sa labas. Nagkabalikan na ba sila? I mean, akala ko ba kayo na ni Travis? I don't know, May. Pero nagawa ko silang paghiwalayin noon. I can do it again today. Now. Sagot ng babae at tumawa pa. At hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang boses iyon ni Macy. What are you going to do? Ipapalabas ulit na nanlalalaki siya? Why not? Alam naman ng lahat na ganoong klaseng babae siya, no? Nagawa ko nga noon eh. Kaya magagawa ko ulit yun ngayon. Kaya wala nga ni isang kaibigan ang tumulong sa kanya nang malaman kung nasaan si Travis noon, di ba? Pakiramdam ni Sam ay nag-init ang ulo niya sa narinig, pero pilit niyang pinakalma ang sarili at taas noong binuksan ang pinto ng cubicle at naglakad palabas doon. Mukhang nagulat naman si Macy at ang kasama nitong babae nang makita siya. Nakakatawa ka, Macy? Iyon talaga ang sinabi niya na parang nangaasar at sinabayan pa niya ng pagtawa, kaya agad niyang napansin na inis ang babae. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. No one likes you here. Alam ng lahat ko anong klase kang babae. Isa kang makatinghigad na pumapatol sa kung sino-sino. Nakakadiri ka. Hindi ka ba nahihiya na pinagtitinginan at pinagbubulungan ka ng lahat? Wala akong pakialam sa kung anumang iniisip nila sa akin. Kasinungalingan lang naman ang kinalat mo. At isa pa, I'm not here to prove myself to anyone. Kaya piece of advice lang bawas-bawasan mo ang pagiging bitter. Sige ka, nakakapangit yan. Natatawang sagot niya bago dumiretso sa sink, naghugas ng kamay at muling tumingin kay Macy. Nakakatawa ka talaga. Ikaw naman nakakahiya ka. For all we know, hindi naman talaga si Travis ang ama ng mga anak mo kasi malandi ka. Napipikon niyang saad na hinabol pa siya sa labas. Sa lakas ng boses niya, napatingin sa kanila ang maraming mga taong naroon. Napahinto naman sa paglalakad si Sam sa narinig, tapos ay hinarap niya si Macy. Humakbang siya palapit sa babae at sinampal niya ito, kaya't napasinghap ang mga nakakita roon. Pwede mo akong husgahan at siraan sa lahat, pero wag na wag mong idadamay ang mga anak ko sa pagiging bitter mo sa buhay. What's happening here? Travis, it's her fault! Basta na lang niya akong sinampal! Agad na saad ni Macy, kaya't nagtiimbagang ang lalaki. Hindi ganyang klaseng tao si Samantha, Macy. What? Mas pinapaniwalaan mo siya kaysa sa akin? I've been your friend for ages, Travis! At hindi ba, minsan ka na rin niyang niloko noon? You mean, yung panloloko na gawa-gawa mo lang? Napasinghap si Macy. Yes, Macy. Alam kong gawa-gawa mo lang lahat ng yun para sirain kami. Nalaman ko rin sa mga kaibigan natin na ikaw ang nagkalat na niloko niya ako at sabihin sa kanila na huwag sabihin kay Sam ang kahit na ano tungkol sa akin. At alam ko rin na ikaw ang whistleblower na dahilan kung bakit nawala sa mga magulang ko ang mga pinaghirapan nila. Literal na napanganga si Macy. Hindi ko sinabi sa'yo nung una kasi pinapahalagan ko ang pagkakaibigan natin. Hindi ko alam kung bakit at paano mo nagawa sa akin mga yon. Nasinisi mo pa kay Samantha ang lahat. Pero ngayon, di na ako papayag pang masira mo kami ulit. Even if it means losing you as my friend. Puno ng pagbabantang dagdag pa nito, kaya agad na may namuong luha sa mga mata ni Macy. Dala ng sakit at dala na rin ng pagkapahiya kasi ay napansin niyang siya na ang pinagbubulungan ng lahat ngayon. I want you to leave now, Macy. Hindi ako papayag na sirain mo ang gabing ito dahil sa pagiging self-centered mo. You are no longer welcome here. You are fired from your position sa Star Maker Network. At hindi na kita kaibigan simula ngayon. Now, umalis ka na. Agad namang may namuong luha sa mga mata ni Macy.
Saka ito nagmamadaling tumakbo paalis, dala ng labis na pagkapahiya. Nang wala na ito, ay agad na hinarap ni Travis si Samantha. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? May masakit ba? Ako ang nanampal sa kanya eh. Pabulong namang sagot kaya't mahinang natawa ang lalaki. You're scary. Pabulong din naman itong biro kaya't sabay silang natawa. Pagkatapos ng komosyon na yon ay bumalik naman sa kanya-kanyang ginagawa ang lahat. Mabuti na lang at hindi nasira ang gala dahil sa eskandalong ginawa ni Macy. Tapos maya-maya pa ay tinawag na ng event host si Travis para magsalita sa harap bilang CEO ng Star Maker Network. Good evening, everyone. Pasensya na ulit sa nangyaring kaguluhan kanina. I hope it didn't bother you. Gusto ko lang kayong pasalamatan lahat sa paglaan ng oras na dumalo ngayong gabi para i-celebrate ang 3rd anniversary ng Star Maker Network. It means so much to me. You see, before I started building this network, sobrang dami ng doubt na naglalaro sa isip ko. What if walang magtiwala sa akin dahil sa mga nangyari noon? What if mauwi lang sa wala ang lahat ng pagod at sakripisyo? Lalo na, hindi naman sikreto sa inyong lahat ang nangyari sa pamilya namin. My parents made some mistakes back then. They are not perfect, but they are not bad people. Kahit na nawala sa kanila ang lahat, pilit nilang inayos ang pagkakamali at pagkukulang nila. And I think, napagbayaran na naming lahat ang pagkakamaling yun bilang pamilya. At ang patunay doon ay ang tiwala nyo at ang success ng Star Maker Network ngayon. But just because may napatunayan na ang network, doesn't mean na titigil na tayo. Nope. In fact, nagsisimula pa lang tayo. At naniniwala ako sa tulong ng lahat ng staff, empleyado, mga artista, at lahat ng nasa likod ng network. Ay malayo pa ang mararating natin na magkakasama. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Nakangiting dagdag pa niya kaya't pumalakpak ang lahat. By the way, para sa mga nagtatanong, opo, anak namin ni Samantha ang dalawang napakagandang prinsesa na kasama namin ngayong gabi. Sina Rose at Lily. Mahigit 1 buwan pa lang mula nung makilala ko sila. At dahil yun sa nakagawa ko ng malaking kasalanan sa mama nila. Si Samantha. Siya, ang una't huling babaeng minahal ko. Nakangiting saad pa niya kaya't napahagik-gik ang lahat ng mga tao na tila kinilig. At hindi totoong niloko ako noon ni Samantha. Yun ay hindi ako nagtiwala sa kanya noon. At basta ko na lang siyang sinaktan at iniwan. She is the most loving and caring person I have ever met. At sa akin na mismo nanggaling ito. Kaya sana, kung ano man ang hindi magandang chismis na nasagap ninyo, huwag kayong maniniwala. Yun lamang po. Have a great evening everyone and enjoy the party. Nagpalakpakan ang lahat. Napangiti naman si Samantha nang sabay na hinawakan ng kanyang mama at ng mama ni Travis ang magkabila niyang kamay. I can hear the wedding bells already. Nakangiting biro pa ng mama ni Travis kaya't natawa ang lahat. Siya naman ay nag-init ang magkabilang pisngi. Pagkatapos ng gabing yun, ilang araw na naging laman ng mga article at balita ang patungkol sa mga nangyari. May mga balita tungkol sa pag-eeskandalo ni Macy, kung paano nito sinara ang relasyon ni na Travis at Sam noon, na ito pala ang whistleblower na nagpabagsak ng DRTVN. Meron ding tungkol sa nakakakilig daw na kuwento ni na Travis at Sam, maging ang kanilang mga anak, at tungkol sa magandang event na nangyari. Ilang araw ding naging laman ng balita yon, bago unti-unti ring nawala. Sa mga sumunod na araw na yon, mas nag-iba na ang pakikitungo ni Travis kay Sam. All out na kasi ang naging panghaharot nito. At sinabi niya mismo kay Sam sa harap ng mga anak nila at sa harap din ng mga magulang ng babae na muli niyang liligawan si Sam.
Hindi naman ni-reject ng dalaga si Travis, pero hindi siya nagsalita. Kumbaga ay hinayaan niya lang ito at natutuwa naman siya kasi sobra niyang nakita ang effort ng lalaki. Gaya rin ng kung paano siya ligawan nito noon, puno ng respeto at pagmamahal. Pakiramdam nga niya, biglang nawala sa isip at puso niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya noon. Dahil pinakita at pinaramdam naman sa kanya ni Travis ang pagmamahal niya. I'm planning to buy a house for us. Yung magkakaroon ng sariling kwarto ang mga anak natin. At kung saan, mas magiging komportable tayo. Nakangiti at malambing na boses ng wika ni Travis isang gabi habang magkasama sila sa isang park at binabantayan ng kambal na naglalaro. Ha? Hindi ba parang masyadong mabilis para sa ganyan? Tugon ni Sam kahit pa ang gusto niyang sabihin talaga ay nakakahiya yun, lalo na at hindi pa naman sila kasi kasal. At hindi pa niya ito sinasagot. 6 na taon nang nasayang sa atin dahil sa katangahan ko, Sam. Kaya hindi yun mabilis para sa akin. At isa pa, gusto ko lang ibigay sa inyo ng mga bata ang makakaya ko. At saka para kapag sinagot mo na ako, pakakasalan na kita, kaagad-agad. That way may bahay na tayo agad na mauuwian. Nakangiti niyang dagdag, kaya't napakagat ng pang-ibabang labi si Sam. At paano ko naman nakakasigurong sasagutin kita, Napataas ang kilay niyang tanong. Kahit pa ang totoo, pinipigilan niya lang ang sarili na hindi mapangiti dahil sa kilig. Malay natin, di ba? Gumana ang charm at pagpapakyut ko sa'yo. Nakangisi at mayabang niyang sagot. Sabay silang natawa. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kahit na kailan talaga ang yabang mo at ang hangin mo. Kahit noon pa ganyan ka talaga di ka nagbabago. Pero minahal mo pa rin ako. Kaya malakas ang kutob ko na mamahalin mo ulit ako ngayon. Nakangisi at kumbinsidong banat ni Travis, kaya't muli na lang siyang natawa. Ganoon ang mga naging eksena sa mga sumunod pang araw. Magaan at masaya lang. Wala na silang naging balita pa kay Macy. Ang huling narinig nila ay umuwi na raw ito ng Cebu, kung saan nakatira ang mga magulang nito. Pagkalipas lang ng ilang linggo, sinagot din naman siya agad ng babae. Dahil doon, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Travis kasi ilang araw lang ay inaya na siya nitong magpakasal. Pinaghandaan iyon ng lalaki, hiningi pa nito ang tulong ng mga anak nila. Nag-propose ito sa isang amusement park nang ipinasyal nila ang kambal. Habang nakasakay sila sa Ferris wheel, ay huminto sa pinakataas nito. Kasabay ng pagliliparan ng mga fireworks, inilabas ni Travis ang isang diamond ring kasabay ng tanong na will you be my wife? Sobrang naging emosyonal si Samantha nung gabing yon. Pagkatapos kasi ng maraming pagsubok at sakit na pinagdaanan nila ni Travis, ay nauwi pa rin sila sa yakap ng bawat isa. Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang alok ng lalaki. Dahil nga doon, pagkasuot ni Travis ng singsing sa daliri niya, bago pa siya nito mahalikan, yumakap na sa kanila ang umiiyak na kambal, dala ng labis na tuwa. Pagkatapos ng preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Gusto sana ni Samantha ng simple pero intimate na kasal lang ang mangyari. Pero hindi pumayag si Travis. Gusto nitong espesyal at magarbo ang lahat. Kaya naman beach wedding ang nangyari sa isang exclusive na resort sa Pangasinan. Sobrang dami ng mga imbitado. Karamihan ay hindi na kilala ni Samantha. May mga artista nga ring dumalo upang makisaya sa kanila. Basta ay sobrang saya ng araw na yon at napuno pa ng labis na pagmamahal. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon, nariyan ang minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito ay hindi nila hinahayaan na marinig ng kanilang anak ang kahit na anong tampuhan nila at hindi rin nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos.
Kahit na anong hindi nila pagkakaintindihan, sa gabi, magkatabi at magkayakap pa rin silang natutulog at masaya. Pagkalipas naman ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, muli silang biniyayaan ng mga supling. Oo, kambal ulit ang binigay sa kanila. Pero sa puntong yon, pareho ng lalaki na pinangalanan nilang Trace at Trevor. At sa pagdating ni na Trace at Trevor sa kanilang buhay, tila mas naging masaya at matibay pa ang pamilyang kanilang binuo. Unti-unti na nga nilang natutupad ang mga pangarap nila noon, ang magkaroon nga ng isang malaki at masayang pamilya. Tunay ngang sa buhay, madalas ay nakagagawa tayo ng pagkakamali at nakakapagsabi ng mga bagay na dala lamang ng bugso ng ating damdamin. At kadalasan, huli na para mabawi ito dahil nakasakit na tayo. Pero hindi naman tayo perpekto. Hindi rin nadedepina ang isang pagkakamali lang kung sino talaga tayo bilang mga tao. Ang mahalaga ay alam nating tanggapin ang ating pagkakamali at may ginagawa tayo para bumawi at mas maging mabuti pang tao. Ang mahalaga ay may mga aral tayong natututunan, mga aral na alam ni na Travis at Samantha na magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama. Lalo pa at naniniwala sila na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang kwento. Bagkus ay ito pa lang ang tunay na simula at handa na silang harapin ang lahat basta't hawak nila ang kamay ng bawat isa. Hanggang dito na lang